Today ay ituturo ko kung paano mag-self-host ng N8N sa VPS or Virtual Private Server. Ang gagamitin natin ay si DigitalOcean to get our VPS, and also we will use Squarespace to buy our domain. Let's start. So first thing to do ay pumunta muna kayo kay cloud.digitalocean.com, link in the description below, and then mag-register kayo. Once na nakaregister na kayo guys, dito kayo mapupunta sa dashboard na to. And then, if you scroll down, makikita nyo dito yung marketplace sa lower left. Click nyo lang siya. Then makikita nyo nga pag nag-scroll down kayo, meron siyang Droplet one-click, quick setup ng N8N. Ngayon, kung hindi nyo yan makita, pwede nyo naman search dito si N8N. I-click nyo lang. So you can see here, ang kailangan nyo lang gawin ay to create N8N Droplet. So, click lang natin siya. And then, pamimiliin nga niya kayo kung saan yung region gusto i-deploy yung Droplet nyo. Kahit ano naman dyan guys, ako, preferred ko lang yung New York. And then, pag nag-scroll down kayo, makikita nyo na nakaselect na dyan yung N8N. And then, you just need to choose the size of your droplet. If you are just testing N8N and gustong matuto ng N8N to create workflow, I would suggest go to regular. And then, you can start at $6 per month droplet. And that droplet, guys, have 1 gig of RAM and 1 CPU. And then, scroll down lang kayo, guys, and then you can choose password. And then, dito sa password, dyan nyo pwedeng ilagay yung root password nyo na gusto para ma-access nyo yung droplet nyo remotely. And then guys, i-click nyo lang to para ma-monitor natin lahat ng metrics, especially yung RAM usage and CPU usage natin pag naka-up na yung droplet natin. Kasi that will tell you kung kailangan nyo na bang mag-upgrade in the future. And then dito guys, pwede naman yung default name lang, pero ako I prefer to have a name na mas maalala ko na yun yung droplet for N8N. Let's do N8N Lacuateros. And then from there guys, you can create your droplet. Once created na nga, ay magkakaroon kayo ng IP address ng droplet nyo. Ngayon, bago natin ituloy yung setup natin dito sa DigitalOcean, kailangan muna natin ng sariling domain. So just go to squarespace.com and then mag-register kayo. Once registered, dito kayo mapupunta sa dashboard na to. And then, what you just need to do is go to domains, and then from domain, mag-get domain kayo. And then, hanapin nyo lang yung gusto nyong domain. For me, I want Lacuateros. So, kung mapansin nyo guys, nandyan pwede kayo mamili ng lacuateros.net, lacuateros.org, or kung ano man yung gusto nyo. And then, another thing na mapapansin nyo, wala dyan yung lacuateros.com kasi nabili ko na siya. So, pag nakapili na kayo guys, nandyan yung presyo niya, it will be the price yearly. Once decided na kayo, you just need to click it, and then check it out using your credit card. After that guys, pag nabili nyo na yung domain, like me, makikita nyo, nandyan na yung domain nyo, which is lacuateros.com. What you need to do is click that one, and then go to DNS. Once nasa DNS setting na kayo, mag-scroll down lang kayo at the bottom. And then, ang kailangan natin gawin dyan is to add record. The record that we need to add guys is yung host, which is yung prefix nung domain nyo. So, ang usually prefix kung website, di ba, ay www.lacuateros.com. Pero ito, dahil gusto ko siyang i-dedicate kay N8N, ang gusto kong host niya ay N8N. So meaning, pag a-accessin ko yung N8N ko, I will go to n8n.lacuateros.com. So bahala na kayo kung ano yung gusto nyong host name dyan. And then, ang type niya should be A. Okay na yung 4 hours na TTL. And then, dito nyo ilalagay yung IP address na nakuha natin kay DigitalOcean. And then, isave nyo lang. Once na na-save na guys, makikita nyo yan dito sa pinakababa. And take note, it takes 10 to 15 minutes bago mag-take effect yung domain name na yan. And then, click lang natin yung droplet natin, and then click this console. So, once connected ka na sa droplet mo guys, ay tatanungin ka na nga niya kung ano yung default subdomain mo. So, kung lilitan ko to para makita nyo, ayan, ang default dyan ay N8N, which is yun naman yung ginamit natin. So, I can hit enter. Kung hindi guys, i-type nyo manually kung ano yung ginamit nyo. So, ako naman, N8N yung ginamit natin kanina. And then, ano daw yung domain name natin? Ang kailangan lang natin ilagay dito guys ay yung pinaka-domain without the N8N, which is lacuateros.com. And then, hit enter. Ngayon guys, kailangan lang ng email address para sa Let's Encrypt. So, ibigay lang natin yung ating email address, which is lacuateros.cv@gmail.com. And then, hit enter. Ngayon guys, tatanungin ka niya kung gusto mo bang i-configure yung time zone ng iyong instance. I can set it as Asia/Manila. So yan guys, yung time zone natin dito sa Pilipinas, and then hit enter.
Ngayon nga ay bubuuin na niya yung ating N8N instance. Kung makita nyo guys ay nandyan na yung N8N and then yung CADI, which is yun yung mag-handle nung ating domain. Antayin lang natin matapos and then we can try accessing our N8N. So kung makikita nyo guys, nung natapos na niyang install lahat, makikita nyo na pinakita niya pwede na natin i-access yung ating instance dito sa https n8n.lacocheros.com. Dito nga ay pwede na natin i-type ang n8n.lacocheros.com and then hit enter. Once you hit enter, pagre-register rin na kayo ni N8N and then just fill up everything. Then next nyo lang. At dito, kahit ano naman yung piliin nyo dito. And then guys, ito yung mahalaga, dapat tama yung email nyo dahil dyan isa-send yung license key. So, let's click send a free license key. And then you should receive an email like this. So, kung makikita nyo, binigyan niya kayo ng license key. I-copy lang natin yan. Balik tayo sa N8N natin. And then dito sa lower left, i-click lang natin yung pangalan natin and then hit settings. And then from the settings, makikita nyo, we need to unlock this part. Ang gagawin lang natin ay enter activation key, paste it here, and then hit activate. Once activated, makikita nyo, wala na yung notification sa taas, and then you have 0 of unlimited workflows. And of course, unlimited executions. Balik lang tayo sa ating DigitalOcean, and then sa left side, makikita nyo, meron yung networking. And from that networking, makikita natin sa baba, yung ating firewall. So, we can edit that one, and then we can create a firewall. By the way guys, kasama na to sa binayaran nyo kay DigitalOcean na $6 per month. Let's just give it a name guys, N8N Firewall. And then, ang mga i-activate lang natin ay ang SSH, HTTP, and then ang ating HTTPS. Sa outbound rules naman guys ay wala naman tayong kailangang limit, kaya we can create this firewall na. Once na-setup nyo na nga yung firewall nyo, punta lang kayo sa droplets and then add droplets. Hanapin nyo lang yung inyong droplet name which is N8N Lacocheros for me and then add droplet. With that, ay secure na yung inyong N8N instance. You can go back now sa N8N and then you can start creating your workflow kung ano man yung gusto mong simulan na workflow. Pero guys, tandaan, madalas mag-update sa N8N. So, if I go to settings, I can see at the lower left part yung version ko. So, what if may bagong version sa N8N and we want to update our instance? Tuturuan ko na rin kayo kung paano i-update. So, kailangan lang muna natin guys ay mapuntahan yung directory kung nasaan ba yung Docker Compose file natin. Kung ang ginamit nyo is yung easy install ni DigitalOcean, siya ay nakalagay sa cd/opt/n8n-docker-cadi and then hit enter. To make sure guys, type nyo lang dyan ls and then enter. Dapat makita nyo na dyan nakalagay si dockercompose.yaml. Kung nandyan siya, ang una natin gagawin ay i-update ang ating N8N image. To do that, just command docker compose pull and then enter. So kung makikita nyo guys, trinay niyang i-pull yung dalawang image which is CADI and then N8N. So mabilis lang siyang natapos kasi updated pa yung version natin. If not, ipraprocess niya yan. And then, to update naman yung pinaka-instance natin, ang gagawin nyo guys ay 3 commands. Pero pwede na natin siyang pagsamasamahin. So ganito siya. Type nyo docker compose down. So ito yung magta-turn off ng Docker instance natin. Space end, ito yung pangalawang command para hindi na tayo mag-type, isahang enter na lang, is docker compose up-d. So yan naman yung next command para i-up ulit yung Docker nyo using the new image or the updated image ng N8N. And then lastly, optional to but I always do it to clean the all image. Space lang ako, end, docker image space prune -f. So, yan naman, ang gagawin niya ay buburahin niya yung lumang image kung may na-download na new image yung N8N para hindi mapuno yung server nyo. And then, just hit enter. Gaya ng sabi ko, 3 command yung ginawa natin. So, kung makita nyo, sa una, ni-remove muna niya yung ating instances. Kasi kailangan nyo i-turn off and recreate siya para makuha yung new version. The second command is nirun niya ulit lahat ng container using the updated image. And then lastly, kung makita nyo, meron nakalagay dyan na total reclaimed space 0 bytes kasi nga updated pa naman yung ating N8N. Kung hindi, makikita nyo dyan kung ano yung na-save nyong space
by deleting the old image. We can go back sa N810 natin and then do a refresh. Dapat naka-up na siya ulit. So you can see we can still access our N810 and then you can go back and create your workflow. So ganyan nyo nga madedeploy yung self-hosted N810 nyo sa VPS o Virtual Private Server using DigitalOcean and getting a domain to domain provider like Squarespace. Hanggang dyan nga muna, Lakwacheros. Laging tandaan, less manual work, more Lakwacha.